Assalamualaikum! Malusog na buhay sa inyong lahat. Nagluluto po ako ng ulam namin ngayon na manok at isda. Ito po yung manok na gagamitin ko. Nasa 600 grams po siya at medyo frozen pa kaya itatabi muna. Dito muna tayo sa isda. Dory fish po yung pangalan ng isda na ito. Kaya ngayon maglalagay po ako ng asin. Imamassage ko lang siya at itatabi dahil mamaya ipagluluto ko po kayo ng napakasarap na sarsyado. At dito naman tayo sa manok kung saan thigh part po yung gagamitin ko at gagawin po natin siya mamaya na crispy fried chicken. Tada! Naglalagay ng asin, umami, black pepper, isang pirasong itlog at cornstarch. Haluin mabuti at ready na. Itatabi muna natin para yung marination niya ay talagang manuot sa loob. Ngayon maghihiwa muna tayo ng sibuyas at saka ng kamatis para mamaya isasahog natin ito sa ating isda kung saan may 3 ingredients lamang ang kailangan. Isda, kamatis at itlog. Ayan, gagamit po ako ng 2 itlog para sa ating sarsyadong isda. Ito na nga, ready na yung mga sangkap natin kaya magsasaing muna ako ng kanin para saktong-saktong mamaya pagluto na yung mga ulam, isluto na rin yung ating sinaing. Kaya ayan, mamajikin natin muna yung tubig. Ayan, kung nakikita nyo, napaka-cute at ang liit lamang po ng aming rice cooker. Saktong-sakto lang sa isang lutuan. 3 scope lang po yung nagkakasya dito at sa awa ng Diyos, saktong-sakto lang naman sa amin. Simula umaga hanggang gabi na po yung kanin namin ay umaabot at kumakasya na rin sa aming 4. Dahil tapos na tayong magsaing, dito na tayo at magpiprito na tayo ng ating isda. Mabilis lang pong prituhin yung mga isdang ito kaya siguro mga nasa 3 minutes each side lang po siya at ayan pagkatapos niyan ay napaka-crispy na po niya. Ayan, tatanggalin na po siya at set aside muna natin at magpapalit po ako ng cooking pan. Dahil mas masarap po yung mantika na ginamit ko nung una, yun na rin po yung gagamitin ko sa panggisa. Gigisahin na po natin yung bawang at kamatis. Tatakpan ko po siya muna kasi gusto ko po yung kamatis is talagang maluto para talaga lumabas yung kanyang katas at yung kulay orange. Inilagay ko lang po siya ng paisa-isa at maglalagay na rin ako ng 2 tasa ng tubig, asin at paminta para sa pampalasa. Pagkakulo nga po ay inilagay ko na kaagad yung 2 itlog na niready natin kanina at ayan na po yung kanyang itsura. Aray ko po, medyo nasaktan nata yung isda sa ginawa ko. Tatakpan ko lang po siya mga 2 minuto at pagkakulo ulit, ilalagay na po natin yung final na pang toppings niya, yung green onion leaves. Nagbibigay ng ganda kasi mas maganda talaga tingnan pag meron siyang green. Back to kawali. Painitin lang po yung ating kawali at lagyan na po natin ng cooking oil. Antayin po natin na uminit yung ating oil. Alam niyo po yun yung parang may bubble na bumubula-bula sa oil. Ayun po, siguradong mainit na yun. Ilagay yung ating chicken pa isa-isa para mas di siya magdikit-dikit. Pagkalipas nga po ng 3 minuto ay baliktarin lang po natin kagad. Siguraduhin po natin na mababa lang po yung apoy natin para hindi agad masunog yung coating niya sa labas. At para masigurado na rin na talagang maluluto siya hanggang loob. At eto nga sa kabilang side ng ating kalan ay talagang ready at luto na talaga yung ating fish. Kaya pahinga muna tayo at antayin natin maluto yung ating fried chicken. And back to our fried chicken. Malapit na po siya. Talagang na-excited na ako kasi gutom na po talaga ako. At ayan, ganito pong kulay yung talagang perfect at bagay na bagay sa ating chicken. Kasi sigurado po yan, lutong-luto talaga yung labas hanggang loob. I-check ko rin yung ating kanin kung luto na ba. Ayan, luto na po yung ating kanin. Kaya ito po, magsisimula na kaming kumain. Maraming salamat po. Bye!